Isang mapagpalang araw muli mga katiits sa ating lahat. Mga katiits, ito po yung ating paksa po ngayon. Papaano natin maghanap sa tabi ng dagat, seaside location area ng treasure. Ito yung based lang sa aking karanasan din mga katiits ay may mga palatandaan na madali ring mapansin yung mga pinaglalagyan o pinagtaguan po ng mga Japanese yung mga item nila na binabarid po sa tabi ng dagat. Okay. Yung unang-unang mga katiits, yung ginagawa ng mga Japanese mga katiits, mapapansin nyo mga katiits kapag mayroong signs, markers na napapansin nyo sa isang bato. Sabihin lang natin na hindi gaanong kalakihan ng bato o malaking bato. So, ito lang mga katiits. Mayroong kakaibang ginagawa ng mga Japanese mga katiits. Okay. May mga cemented rocks na tinapal nila kung saan nila tinago yung kanilang items. So magkakaiba mga katiits ang kulay ng bato o minsan mga katiits ay halos pinapantay po nila yung kulay ng bato doon sa simento na ginagamit nila. Pero magkakaiba talaga mga katiis kasi nga sa mga naka-hits, sa mga nakakita ng mga kasama nating mga treasure hunter ay magkakaiba talaga yung simento at saka yung natural na rock na kung saan ay tinapal nila yung simento dun sa ano. So ang ginagawa nila mga katiits yung big rock dahil ang lupa kasi dun sa tabi ng madaling hukayin yung buhangin. Hindi naman basta-basta yan ilalagay dun sa may tubig talaga. So mga from sa dagat siguro mga 5 to 10 meters ang karamihan dyan. So yun din ang nakikita ko, napapansin na maraming na nakakita na nasa mga 5 to 10 meters din yung layo mula sa dagat, mula sa tubig, yung items. So, ang maganda lang dito sa seaside location ay yun nga mga katiits, buhangin kasi yan. Mabilis silang maghukay kahit nasabihin na big rock yung nasa ibabaw, yung ilalim kasi nun ay buhangin. So, ang ginagawa nila mga katiits, yung pagtapal nung yun lang yung napapansin talaga kasi sa katagalang panahon, kahit sabihin halos ipapantay nila yung kulay ng natural rock sa yung simento nila na pantabon, yung tinakip nila dun sa items na tinago. Pagdating kasi ng paglipas ng panahon kasi nag-iiba na yan. Lumalabas talaga yung natural na simento na ginagamit ng Hapon noon. So, madaling mapansin ang mga tinakip o mga sinisementong butas pagdating sa bandang seaside location mga katiits. So, yun yung bantayan nyo. Ito isang tips lang. Magkaiba talaga mga katiits yung kulay ng natural rock saka yung cemented ginamitan ng semento ng mga Hapon. So, hindi lang tayo mga katiis mag-rely doon sa magkaibang kulay ng semento. So, pero andyan na rin yung duda tayo na ito nga iba talaga siya. So talagang pwedeng
Pangalawa mga katiits, diyan na gamitan nyo ng kamatis yung ng equipment. So, pwede nyo gamitan ng locator, pwede nyo gamitan ng scanner or metal detector na sure na malukit yun yung item. Yung item mismo na doon talaga siya na kasi nga mga katiits yung madalas na nakakita ng mga buried items sa tabi ng dagat. Napaka ano lang, mga katiits, sobrang babaw lang. Siguro may mga minsan mga ano lang, malalim na yung 1 meter. Minsan may ano lang, mga 3 dangkal, 4 na dangkal ang lalim. So, makakita lang sila ng siwang, doon nila sinisiksik lang yung mga, minsan 4 na gold bar, 3 gold bar. Yun yung ginagawa ng mga Hapon noon. At ito pa mga katiits, kapag yung area mga katiits, malapit doon sa kampo, kung saan mayroong history camp ng Hapon, maganda yan mga katiits. Yung area na yan, kasi yung mayroong isang nakakita ng buried items mga katiits, mayroon kasing history camp, siguro ang layo ay nasa mga 500 meters lang yung history camp ng Hapon. So, nakita yung items, ang layo lang ay mga 500 meters na layo mula dun sa pinaka-general camp ng Hapon noon. Yung sa tabi ng dagat. So, yun yung isa pang kapag alam nyo mga katiits yung history ng kampo. So, meron talaga yung mga katiits na sa mga ano niyan, how many meters. So, kasi nga, kampo yan ng Hapon. Yung mga kung saan ay may mga nagkukutang Hapon doon. So, na-locate yung mga katiits, 500 meters na layo mula sa kampo, sa seaside area ng dagat, mga katiits. Mayroong ibang science din mga katiits na minsan ginagamitan na yung mga markers nila, ginagamitan ng mga ships, ng mga minsan yung heart, mayroong mga madalas yung heart mga katiits ang ginagamit ng mga Japanese. Kaya duda ka na doon sa area na yan kung talagang mayroong mga signs na ganyan. So, wag na kayong lalayo mga katiits kapag may ganyang mga signs doon sa area na yan, doon sa tabi ng dagat na yan, kasi nga nandyan lang din yung mas malapit lang din yung yung item na tinatago nila. Kasi nga yun yung naikwento ko nga na yung items na nakuha nila, yung pinaka-markers, pinaka-signs markers kung saan na doon ay naano lang, siguro may mga 2 di pa lang ang layo ng item kung saan tinago nila doon. Ay may siwang lang na may siwang lang yung doon nila tinakpan ng simento. So, kitang-kita yung ibang kulay ng bato at simento. Kaya mapapansin nyo talaga na kakaiba siya. So, hindi talaga siya natural rock yung dahil magkaiba nga ang kulay talaga. So, labas na labas yung kulay ng simento na pinantakip doon sa 4 na gold bar yata yung nakuha nila na tagi 3 kilos ang isa, 3 kilos each. So, napakaswerte yung grupo na yan dahil alam mo mga katiits, alam nyo, yung gold bar ngayon, ang 1 kilo ay nasa 3 million pesos na. So, ganun ka, isipin mo yan. Kung yung 4 na yon, kung magkano na ng halaga nun. So, napakaswerte ng grupo na yon. So, ganun mga katiis, talagang kapag ikay siniswerte, talagang lalapit talaga sa iyo yung grasya kung para sa iyo talaga. So, sabi nga nila
ang maganda lang kasi sa ano sa may gamit ka dahil hindi nasasayang yung panahon mo, hindi nasasayang yung oras na dapat yung paghukay mo ay tumpak yung item na dapat nandoon siya. Kasi nga, na tukoy ng yung equipment ng treasure hunt equipment. So, yun yung pinaka-advantage sa may gamit na mga katiits po nating treasure hunter. Pangalawa, yung siyempre, marunong maglikod, marunong mag-analisa, at marunong bumasa sa signs, markers na yan, symbols na yan. Kaya madali sa kanila yung paghahanap ng mga treasures. Kasi nga, marunong silang magbasa, marunong mag-analisa, marunong magdecode. So, yun yung pinaka-advantage sa mga treasure hunters. So, ang magandang aking rinireveal ngayon mga katiits ay yung dun sa seaside location sa tabi ng dagat. Dahil yung sa tabi ng dagat mga katiits, napakadali hanapin kapag mayroon kang makitang legit markers, legit signs, legit symbols na inyong matatagpuan. So, sana mga katiits ay inyong nakapulutan ng aral ang aking mga rinireveal sa inyo. Muli, sa mga hindi pa sa bago pa lang sa aking YouTube channels, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga papalabas pa. Muli, maraming salamat. God bless as always.